Wag dito. Ano ka ba? Baka may sumilip dito na guard. Malaking problema pag nagkataon. Saglit lang naman. Sige na. Mahaba-haba pa naman ang break natin. Matindi rin ang hilig mo, ano? Mabilis lang to. Sige na, kahit isa lang. Bago matapos ang break. Promise, di na kita kukulitin. Basta wag ka lang magsasalita ng malakas. Walang pupunta dito. Year 2008, fresh graduate ako noon nang matanggap ako sa isang manufacturing firm sa isang lugar in Cavite bilang production engineer. Hindi na ako naging mapili masyado sa trabaho kasi katwiran ko kailangan kong makakuha ng karanasan para sa susunod na target na trabaho ko. Hindi ko masyadong gusto pero hindi ko naman masyadong ayaw. Sa lahat okay na rin. Hindi ko nga inakala na hindi lang karanasan sa trabaho ang makukuha ko. Dahil medyo bata pa ako, 26 na ako ng oras na yon. Dahil 3 years akong napa-stop sa college, pero 5 years kong tinapos ang engineering. Nang konti sa mga kasama ko. Medyo nahirapan ako makisama sa mga tao sa production. Hindi naman ako madalas mag-iikot sa area nila. Madalas nasa office lang ako, naghihintay ng panibagong proyekto. Hindi rin ako palakibo kung hindi ako kakausapin, pero para linawin, hindi ako suplado. Mas tama na mahiyain ako. Dumating yung oras na napansin ako ng general manager namin na isang Japanese na dayuhan. Napagsabihan niya ako na kung gusto kong gumaling sa trabaho ko, kailangan kong maintindihan lahat ng proseso sa manufacturing. Ganon kasi yung kultura sa trabaho na ipinakilala sa kanila ni General Manager. Kailangan gumalaw lahat para makamit ang karaniwang layunin anuman ang position mo. In-advise niya sa boss ko na mag-training sa iba't ibang proseso ng production. Nagsimula na ang training ko sa production bilang karaniwang manggagawa. Promise, hindi yun magugustuhan ng mga mayayaman. Pero dahil laki naman ako sa hirap, okay lang naman, kaya pa naman kahit papaano. Dito ko nakilala si Miss A. Itago na lang natin ang personal ng tagapagturo ko. Noong una, hindi ako makapaniwala na may anak na si Miss A. Pero sa totoo lang, 2 na ang anak niya noong panahong iyon sa edad na 28. Paano ba naman ang korte niya tatalunin pa ang dalaga? Hindi naman kahumahumaling ang mukha niya. Hindi maganda, hindi rin pangit. Sa taas na 5'3" at morenang kutis, plus wala pang tiyan, aakalain mo talagang dalaga pa itong si Miss A. At dahil medyo may pagka-boyish, nakita naman sa maiksi niyang buhok, madaling nakakasundo ang mga lalaki sa mga production. Mahusay magtrabaho itong si Miss A. Katunayan, ilang beses siyang nagawara ng best employee dun sa company na yun. Highly recommended din siya ng mga boss para maging team leader. Pero tinatanggihan lang daw niya dahil ayaw niyang mapaaway sa mga kasama niyang pasaway. Madalas kasi siyang kainggitan. Hindi lang sa husay sa trabaho, kundi dahil na rin sa napanatili niya ang kanyang dalagang figura, kumpara sa mga kasabay niyang nagsitabaan na. Sa paglipas ng mga araw, naging close ako kay Miss A. Lahat ng bagay, pati kalokohan, nasasabi ko sa kanya. Madalas din kami ang magkasama sa mga lakaran at gimikan ng tropa. Madaming kumukursunada kay Miss A sa mga kasama naming lalaki sa production. Nakakasabik na mama na nga ang bansag sa kanya ng tropa. Madaming nagpapalipad hangin, lalo pa ang asawa ni Miss A ay lumipad pala ng Saudi noong taon ding yun. Kaya nagbabaka sakali na makasalisi kahit isang gabi man lang. Isang beses nga, panggabing shift kami. Habang nagtatrabaho at pinapanood namin siya, nanlaki ang mata ko nung bahagya siyang tumalikod
para ilapag ang tinatrabaho niya sa paleta. Nagulat na lang ako nang isa sa mga kasama kong boys ay hindi yata nakapagpigil ng gigil nang pinalo niya ng malakas. Nagulat ako pero nung nakita kong baliwala sa kanya at patawa-tawa pa, nakitawa na lang din ako. Sabi pa niya, Sa bahay, patuwad-tuwad na. Pati ba naman dito? habang panay ang tawa. Doon nagsimula ang pinaplano kong makapiling si Miss A. Nagtiyaga ako ng matagal. Hindi naman madaling dumiskarte sa tulad niya. Unang-una may asawa na siya. Pangalawa, kilalang matino itong si Miss A. Hindi katulad ng iba naming kasamang babae. Nahayagan kong pumatol kahit may asawa na. Ang tanging lamang ko lang sa mga kasama kong may pagnanais sa kanya ay sobrang malapit naming dalawa. Madalas kaming lagi ang sabay at magkaharutan, lalo na kapag night shift at kukonti ang bantay. Isang beses, lumuwas kaming dalawa galing night shift. Kasama ang ibang tropang papuntang Baclaran. Hindi ko na rin napigilan ang nararamdaman ko kay Miss A. Nagkataon nang makasakay kami ng bus. Punuan na at wala kaming pagpipilian kung hindi tumayo. Dahil nauna ako, automatic sumunod siya at nasa unahan ko siya. Habang nabiyahe, hindi ko napigilan ang sarili ko sa sitwasyon namin. Dahil na rin mahigit 1 year akong walang ganap. Habang nabiyahe kasi, nabunggo ang likuran niya sa akin, kaya nanggigil talaga ako. Ewan ko kung napansin niya, pero sinasadya ko na talaga. Sa haba ng biyahe namin, hindi naman siya nagre-react. Puro ganun lang ako sa kanya, mga hokaging galaw para madama ko kahit paunti-unti. Hindi ko rin inakala na dadating din yung pinakahihintay kong pagkakataon, ang makatabi ang alindog ni Miss A. Night shift kami noon nang medyo nagkatampuhan kami ng seryoso. Hindi ko kasi nagugustuhan yung pagiging close niya sa isang bagong pasok na empleyado. Feeling ko kasi ay may something na sa amin, which is hot topic na mga chismosa sa production. At hindi na siya pwedeng makipag-close sa iba. Gusto ko sa akin lang siya makikipagharutan. Ilang araw din kaming hindi nagpapansinan hanggang magdesisyon ako na kausapin siya ng seryoso tungkol sa issue sa aming dalawa. Nag-usap kami bandang 11 PM sa lugar na walang makakakita at walang makakapag-isip ng masama. Pinaliwanag ko sa kanya kung bakit ako nagagalit sa kanya. Sinabi ko lahat-lahat ng gusto kong sabihin sa kanya at napatanong na lang siya sa akin kung bakit. Sinabi ko na gusto ko siya. Noong una nagulat siya sa narinig niya pero agad ding nakabawi. Ang tanong niya, Bakit ako? Ang dami-dami naman dyan. Bakit ako pang may asawa at anak pa? Di ko alam, pero ikaw talaga ang nagugustuhan ko. hindi siya nakaimik. Hanggang sinamantala ko ang pagkakataon, inangkin ko ang mga labi niya. Noong una medyo pumapalag-palag pa siya, pero habang natagal, gumaganti na din siya. Hanggang sa tumigil kami dahil nasa trabaho kami at baka may makakita. Pero bago kami maghiwalay, malinaw na sa amin na meron na kaming unawaan. Every time na night shift kami, meron kaming drill tuwing break time ng gabi. Pagtulog na ang lahat, yes, natutulog sila sa gabi ng mahigit 1 oras. Pasimpleng kaming nagkikita dun sa sekreto naming tagpuan at dun kami nagbabanding. Halikan lang at simpleng yapusan lang, kontento na ako dun. Bumabawi na lang ako pagdating sa bahay. Sariling buhay. Pero syempre, ibang level yung gusto ko. Gusto ko talagang maangkin siya ng tuluyan. One time, habang lihim kaming gumimik dalawa, dahil mahina akong uminom at kabaliktaran naman siya na grabing uminom. Tinamaan talaga kaming dalawa.
Para mawala ang tama namin at makapagpahinga, inaya ko siya sa pinakamalapit na pahingahan. Nung una, ayaw niya pa. Pero nung nakatawag na kami ng ride, wala na siyang nagawa. Habang nasa kwarto, nagpahinga kami ng konti. Habang nakahiga at katabi siya, hindi nagtagal, nagising ang nadarama ko. Unti-unti hinalikan ko siya sa labi. Hindi na ako nakatiis. Sinubukan ko siya, pero kahit anong gawin kong pakiusap, hindi siya pumayag. Kahit sabik na sabik ako that time, tiniis ko na lang dahil hindi naman ako yung tipong namimilit. Lumipas ang oras, bigo ako sa kanya. Umuwi kaming walang imikan. Ako sa sobrang sabik, siya malamang sa hiya sa akin. Lumipas ang halos 2 linggo, hindi kami nag-uusap ng matino after nung insidente sa malamig na lugar. Halo-halo ang nararamdaman ko. Inis, tampo, at bigong inaasam. Natiis ko talaga na hindi siya kausapin sa loob ng 2 linggo. Hanggang isang gabi, hindi na siya nakatiis. Kinausap na niya ako nang matsyempohan niya akong nag-iisa. Ano ba? Bakit hindi mo ko kinakausap? Ano bang problema mo? Alam mo ang problema ko. Sige, para mawala na lang ang galit mo. Lumabas tayo bukas. Napangiti na lang ako at sabay sabing, Okay, sige. Basta pag nandun na tayo, huwag mo na ulit ako bibitinin ha. Kasi nakakasama kasi ng loob eh. excited ako kinabukasan. Dahil alam ko makakamit ko na ang matagal ko nang hinahangad. Halos silahin ko na ang kinabukasan sa sobrang excited. Dahil off naman namin at wala namang alalahanin, ready na ako sa laban namin. 2:00 ang usapan namin sa paborito naming mall na medyo madalang puntahan ng mga nakakakilala namin. Mahirap nang mahuli, hot topic na nga kami sa production. Sa sobrang excited ko, 1 PM pa lang nandun na ako sa meeting place namin. Nag-request ako sa kanya ng outfit na gusto kong isuot niya sa araw na yun. Kaya gusto ko talagang makita siya agad. Nakalipas ang 40 minutes na pag-iikot at paghintay sa mall, dumating din siya. Suot niya ang request ko. Naka-mini skirt na maong siya at blouse na hindi ko alam ang tawag. Pero babaeng babae siya nung araw na yun. Nagutom bigla ako. Siyempre hindi naman pwedeng diretso agad dun. Nag-aya muna ako na manood muna kami ng sine. Andun pa din ang excitement ko. Hindi ko alam ang nararamdaman niya. Pero habang nasa sinihan ay sumisimple ako. Paminsan-minsan, hinuhuli ko ang labi niya pag medyo madilim ang eksena ng pinapanood namin. Hindi naman siya umaayaw, palaban din naman. Hanggang matapos ang movie, inaya ko na siya sa pakay ko noong araw na yun. Pagkahatid sa amin hanggang sa pagpasok namin sa kwarto at parang maskip na ang pantalon ko. Siguro busog. Paano ba naman, feeling gwapong-gwapo ako sa sarili ko dahil sa kasama ko. Pati mga roomboy habol tingin kay Miss A. Sexing-sexy siya sa suot niya. Bumagay sa malapad niyang balakang ang suot niya na miniskirt. Noong nasa loob na kami, pagkasara ng pinto ay sinunggaban ko agad siya ng halik. Lumaban siya, natuwa ako sa unang pagkakataon na makita ko ang kagandahan niya. Kahit sino talaga, hindi maniniwala na may 2 anak na si Miss A, mas lalo ngayon. Bilib na bilib ako sa sarili ko. Dahil sino mag-aakalang ang babaeng makakasama ko ngayon ay ubod ng tino at walang kabahid-bahid ng record ng kalandian ay pumayag sumama sa akin. Pagkatapos ng ilang oras ay tumabi ako sa kanya at nagpahinga para sa susunod na inaasahan. Nagkatinginan kami at nagkatawanan.
Ang hilig mo pala. Ikaw ang may kasalanan nito dahil nahawa lang ako sa'yo. Pag may nakaalam ng relasyon natin sa company, malilintikan tayong parehas. Kaya siguraduhin mong walang makakaalam nito. Ngayon pa, na nalaman ko kung gaano ka talaga kaganda, magiging suki tayo dito. Nagpahinga lang kami ng ilang minuto. Umisa pa ako bago matapos ang oras namin. Talagang sinulit ko ang bayad sa lugar na yon nung araw na yon. Pagkatapos ng ilang araw, balik sa normal ang buhay trabaho namin. Dahil pang umaga naman kami ng sumunod na linggo, dinoble namin ang pag-iingat. Napakadaming malikot na mata at makating dila ang nakasubaybay sa mga kilos namin. Pero sabi nga nila, pag gusto may paraan. Kaya yun ang ginawa naming dalawa. Basta may pagkakataon, sinasamantala namin. Sweet din naman si Miss A, maski alam naming pareho na bawal ang aming relasyon. Madalas pinagbabaon niya ako ng pagkain, lalo na ng lunch para tipid na din ako. Pagka-uwian naman, madalas ganun pa din ang routine. Sumasabay kami sa ibang tropa para hindi mahalata na may namamagitan sa aming dalawa. Makalipas ng 2 linggo, sa wakas ay balik kami sa night shift at masayang masaya kaming lahat ng mga katropa. Sila dahil mas masarap magtrabaho sa gabi, walang pressure kumbaga, dahil nasa morning shift naman lahat ng mga boss. Pero sa lahat ng masaya, ako ang pinaka sa lahat. Dahil alam ko, ito na yung simula ulit ng bonding namin ni Miss A sa loob mismo ng company. Unang araw pa lang ng night shift namin, maaga-agad akong pumasok. Hindi lang dahil sa excite ko sa maaaring mangyari mamaya, kundi dahil na rin sa mga endorsement ng pang-umaga. Pagkatapos ng konting briefing sa mga naganap sa umaga at konting meeting sa mga team members, nagsimula na ang lagari ng mga panggabi. Dahil busy, hindi ko masyadong nadadalaw si Miss A sa station niya. Pero nung maaga pa, nakita ko na siya at nakausap. Gaya ng ordinaryong araw, napakaganda pa rin talaga niyang pumorma. At bago mag-break para sa dinner, pinuntahan niya ako sa station para sabihan na huwag kaming pumunta ng kantin dahil may dala siyang pagkain namin. Pagsapit ng 8 PM, nagsialisa na sa mga machine nila ang mga tropa. Pero si Miss A nagpaiwan dahil nagda-diet daw siya. Ako naman as usual, sabi ko may baon ako, kaya mamaya na lang ako pupunta ng kantin para sa midnight snack. After mga 5 minutes, sumilip ako mula sa cubicle. Kung clear na ba at wala nang naiwan, tsaka ako tumayo para puntahan si Miss A. Gaya ng usapan namin, dun kami sa station ng team leader nila tumambay at kumain. After niya ilabas ang baon niya, kumain na ako. Pero siya hindi. Seryoso siya sa pagdadayet. Maya-maya nakaramdam ako ng panahon. Parang may iba akong gustong kainin bukod sa dala niya. Pagkainom ko ng tubig, tumayo ako at pinuntahan ng switch ng ilaw at pinatay ang ilan. Pero hindi lahat, yung sapat lang na hindi kami masyadong makita. Nagtaka din siya nung una sa kilos ko. Pero nung hinila ko siya sa likod ng machine, malapit doon sa workstation na yon, alam na niya ang mangyayari. Sa tagal ba naman namin na hindi nagkadikit, sabik na sabik talaga ako. Nung una, medyo ayaw niya pa. Natatakot siya na baka may bumalik sa mga kasama namin. Pero dahil na rin siguro sa galaw ko, pumayag na din siya. Nakita niya pala na nagro-roving ang guard. Mabuti na lang at mabilis ang presence of mind niya. Sinanyasan niya ako na manatiling nakayuko habang papalapit ang guard. Siya naman pumwesto sa station table ng team leader. Nagkunwari siyang may hinahanap at nagsusulat. Nung makalapit ang guard sa kanya, habang kabado akong nagtatago sa likod ng machine, tinanong siya nito.
Mare, ikaw pala yan. Kala ko kung sinong tao dito. Hindi ka pa pupunta ng kantin para kumain? Ay pare, hindi, may baon kasi ako, kaya hindi na ako pupuntang kantin. Sus, nagpapasexy ka lang yata eh. Pinaghahandaan mo ata ang balik ni pare ano? Baliw ka talaga, hindi na kailangan, kita mo naman. Oo nga eh, swerte talaga ni pare. Oh, maiwan na muna kita dyan at iikot pa ako dun sa may office. Nakita mo ba parang di ko yata nasalubong na pumunta ng kantin yun. Baka nagkasalisi lang kayo. Baka dumaan pa ng CR yun bago nagpuntang kantin. Oh sige, maiwan na kita dyan. Mukhang seryoso ka sa ginagawa mo. Kamusta mo na lang ako kay pare ha? Okay sige, sasabihan ko na lang pag tumawag. Hinihintay ko munang makaliko ang guard sa kanto ng walkway bago ako lumabas sa pinagtataguan ko. Muntik na tayo dun ah. Kumpare mo pala yun. Oo, sa panganay ko. Matagal na yun dito, mga 5 years na. Mukhang pinapangarap ka din ah. Sabay hawak ko sa kamay niya. Bumalik ka na sa pwesto mo at pabalik na sila. Baka sa susunod matuluyan na tayong dalawa. Ano naman to? Mamaya na lang, dun tayo sa dati. Ingat ka lang ha, baka may makita sa'yo na pupunta ka dun. Sigurado ka ha? Baka naman mabitin na naman ako. Baliw ka rin ano? Anong gusto mo? Dito pa tayo. Napakahilig mo talaga. Masisisi mo ako. Lagi na lang akong nabibitin sa'yo. Basta hindi pwede dito. Sa labas na lang ha, mahirap dito. Baka may makahuli sa atin. Okay, sige. Basta nandun ka, okay na rin ako. Magtitiis na lang ako. Bumalik na ako sa pwesto at nagsimula ang trabaho naming panggabi. May mga pagkakataon na sinisilip-silip ko siya sa lugar niya. Seloso talaga ako. Ayokong may kaharutan siyang iba. Kung ano ba ang ginagawa niya o kung sino ang kasama niya. Paminsan-minsan napapaidlip ako sa sobrang antok. Kahit regular naman na nagpapalitan ng shift, hindi ko pa rin magawang masanay. Around 10:30, naglakad-lakad ako sa labas para mawala ang antok ko. Habang naglalakad sa palibot ng company, may nakita akong dalawang anino doon malapit sa smoking area. Sa likod ako dumaan kaya hindi ako makikita ng dalawang nilalang na yun. Nung makalapit ako at nagtago sa tambak ng kahon sa may tabi, nakilala ko ang mga ito. Yung lalaki ay isang technician sa production, habang yung babae naman ay machine operator. Nakita kong naghahalikan ang dalawa sa madilim na part ng pwesto na yun. Kilalang babaero si lalaki, may asawa at anak. Samantalang si babae naman ay kilala naman na patulin ng mga may sabit na. Natawa na lang ako. Sabi ko, hindi lang pala kami ang sumasalisi kapag madilim. Iniwan ko na sila at bumalik sa pwesto ko at baka sa kanila ko pa maibuhos ang kalokohan ko. Tumungo ako saglit sa table ko para umidlip sandali habang naghihintay ako ng gawa. Nalimpungatan ako bandang lampas 12:00 ng madaling araw. Tahimik na ang lahat at madilim. Ibig sabihin ay break time na. Midnight break namin para makaidlip ng at least 1 hour. Hindi na ako ginising ng mga kasama ko. Siguro dahil sa sarap ng tulog ko. Chinek ko ang phone ko at doon ko nakita may 3 messages ako galing kay Miss A. Ang sarap ng tulog mo ah. Unang text niya. Malapit na ang break time. Baka gusto mong tumayo na dyan.
Pangalawang text niya. Hoy, iidlip ako dun sa pwesto natin. Bahala ka na kung gusto mo pa pumunta. Hindi na kita hihintayin. Pangatlong text niya. Pagkabasa nung ikatlo, sumilip na ako sa paligid kung nakatulog na ang lahat. Kanya-kanyang diskarte ang mga kasama ko, makanakaw lang ng tulog. Inaasahan na to lalo na kapag unang araw ng palitan ng shift dahil kadalasan gising ang karamihan at may kanya-kanyang activities na ginagawa kasi parang off mo na din yun. Magandang pagkakataon para sa aming bonding moment ang araw na to. Knock-out lahat ng mga kasama ko. Dahan-dahan akong naglakad yung halos walang maririnig, parang pusang may hinuhuling daga. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Para akong magnanakaw sa isang action movie. May nanakawing mamahaling hiyas. Pero ang totoo, mamahaling hiyas talaga ang pakay ko. Ilang hakbang na lang, papalapit na ako sa dulo ng warehouse namin. Nakarugtong lang ng production area. Iniiwasan ito ng mga tao paggabi kasi may nagpapakitang di umanong kaluluwang ligaw. Ewan ko ba kung bakit dito pa ang napiling pwestohan ni Miss A. Sa bagay, safe na safe kami dito dahil sobrang sulok at wala talagang maliligaw doon, pera na lang kung hahanapin kami. Pagdating sa may pinto, sumilip muna ako sa glass window kung andon nga ang hinahanap ko. Wala akong matanaw kaya dahan-dahan na akong pumasok. Lumingon-lingon ako sa paligid gamit ang ilaw ng cellphone ko. Hinanap ko si Miss A. Kinakabahan na ako ng kaunti kasi sobrang dilim nga. Baka yung sikat na babaeng nagpaparamdam dito ang makita ko. Nagulat na lang ako nang may humila sa kamay ko mula sa gilid. Buti na lang at nakilala ko agad na si Miss A ang humila sa akin dahil talagang aatakihin ako sa puso sa nerbiyos. Tawa siya ng tawa dahil kanina pa pala niya ako nakita habang papasok pa lang. Balak niya daw sana akong gulatin kaya lang baka mapasigaw ako. Doon kami pumwesto sa lapag katabi ng mga tambak ng lumang materyales at karton. Nilatagan niya ng malinis na karton ang sahig at doon kami nahiga. Pagkalapat lang likod namin, yumakap ako sa kanya habang nakatalikod siya sa akin. Hinalik-halikan ko siya. Sinasaway niya ako dahil gusto niyang matulog pero wala naman akong balak matulog. Wag dito. Ano ka ba? Baka may sumilip dito na guard. Malaking problema pag nagkataon. Saglit lang naman. Sige na. Mahaba-haba pa naman ang break natin. Bulong ko sa kanya habang patuloy ang halik ko. Matindi rin ang hilig mo, ano? Sabi niya sabay harap sa akin. Mabilis lang to. Sige na, kahit isa lang. Bago matapos ang break. Promise, di na kita kukulitin. Basta wag ka lang magsasalita ng malakas. Walang pupunta dito. Pangungumbinsi ko sa kanya habang hinahalik-halikan ko siya sa muka. Hindi na siya tumutol. Makalipas ang ilang oras, inayos din namin ang aming sarili bago nagpahinga. Pagkatapos noon, nagkwentuhan pa kaming dalawa. Pinag-usapan namin ang asawa niya. Nung una, medyo nakakailang kasi nga asawa niya yung topic, parang ayaw niyang pag-usapan. Hanggang napilit ko siyang magkwento tungkol sa kanya. Nakita ko na rin ang asawa niya sa picture. Medyo malaking lalaki, pati katawan nito. May kukumpara mo ito kay King Gutierrez, minus ang kalbo dahil may buhok pa naman ito. Dati pala, dun din nagwo-work si hubby niya. Then nag-decide na lumipat sa ibang company dahil sa magandang offer. Nung una daw, mahilig daw ito sa pagtatabi, kaya nga nakadalawang anak sila nito. Pero nung lumipat ng company, naging matabang na daw ito.
May mga nagsasabi sa kanya na may ibang babae daw ang asawa niya dun sa bagong company na nilipatan nito. Pero hindi siya naniniwala. Hanggang isang araw, nakita niya itong may angkas sa motor na isang babae. Hindi lang siya napansin ito. Nung makauwi daw ito at tinanong niya kung saan galing, sinabi nitong nag-overtime siya. Dito na siya nag-decide na hulihin sa akto ang asawa niya. Inabangan niya ito sa labas ng company nito at doon nahuli niya kung sino ang babae nito. Ang masakit, minsan pa nitong pinakilala sa kanya nung may okasyon sa bahay nila. Hindi siya gumawa ng gulo, bagkus umuwi siya sa bahay nila. Doon sila nag-away ng asawa niya. Pinapili niya ang asawa niya kung yung babae ba niya o silang pamilya niya. Good thing sila naman ang pinili nito, kaya nangako ang asawa niya na lalayo na sa babae nito. Kaya nga pinursige nitong makapag-abroad para patunayan na magbabago na siya. Pero gaya ng samahang may lamat na, hindi na raw nawala ang pagdududa niya dito. Mula noon, parang obligasyon na lang yung nagdidikta na magsama sila. Para na lang sa mga anak nila, tinanggap niya ulit ang asawa niya. Madaming lalaki ang nagpaparamdam sa kanya. Wala pa man din ako sa company. Hanggat maaari, ayaw niyang tumulad sa asawa niya. Kaya lang mula nang dumating ako, nagbago ang lahat. Hindi pa tapos ang kwentuhan namin nang mapansin niyang 15 minutes na lang, gigising na ang tropa. Kaya nagmadali kaming bumangon. Pero pinauna niya ako, tapos sa likod ako dumaan. Para kunwari, sa labas ako galing, para walang mag-iisip na magkasama kami. Nagising na lahat at nagsimulang bumalik sa trabaho ang bawat isa. Sinilip ko ulit si Miss A bago ako mag-CR. Kinindatan ko pa na magkatinginan kami. Natapos ang excitement na araw na yon ng walang problema. Hindi na namin inulit ang eksenang yon dahil talagang makasabog dibdib. Madaling lumipas ang mga araw pati buwan. Patuloy pa din ang bawal na relasyon namin ni Miss A. Parang normal lang kaming magkarelasyon. Nagtatawagan, nagte-text at nagde-date. Yun nga lang doon sa mga ligtas na lugar. Hindi kami nawawala ng oras sa isa't isa, lalo na sa usapang pagtatabi. Basta may pagkakataon at nagde-date kami, hindi pwedeng hindi kami magpapalamig na dalawa. O minsan nga pag wala akong budget, siya pa mismo ang nag-aaya na mag-check-in kami. Minsan nga nung nasa mall kami, na may nakita akong kasama sa work, agad ko siyang sinenyasan na lumayo agad. Dahil sigurado pag nakita kaming magkasama, siguradong kalat agad yun sa iba. One time nagkasakit ako ng trangkaso. Halos 1 linggo akong hindi nakapasok sa work, kailangan ko talagang magpahinga. Nagkakausap lang kami sa tawag at text. Tapos biniro niya ako kung pwedeng dumalaw sa bahay. Sabi ko pumunta siya kung kaya niya. Binigay ko yung lugar namin. Tawag-dawag na lang kung malapit na siya. Maya-maya nagulat na lang ako nang may tumatawag mula sa labas. Pamangkin ko lang pala. Ang nakakagulat, kasama niya si Miss A. Hindi ko akalaing seryoso siya sa pagdalaw kaya nasurpresa ako. Nadatnan niya ang nanay ko sa bahay at ang tatay ko. Pinakilala ko siya sa parents ko bilang kumari ko. Sabi ko inaanak ko ang bunso niya. Kahit nanay ko, inakalang dalaga pa siya. Ang gara din kasi ng pormahan niya nung oras na yun para talagang wala pang anak. Dahil magtatanghalian na, inaya namin siyang kumain kung saan napakadami nilang napagkwentuhan ni nanay. Mukhang magkasundo sila. Pagkakain, nag-aya akong manood ng DVD. Total panggabi naman siya. 6 PM pa ang pasok niya. Doon siya naupo sa solo couch, samantalang ako doon sa mahaba humiga. Ang tatay ko nagpaalam na may pupuntahan meeting ng association nila sa barangay. Si nanay naman nagpaalam din na pupunta sa kapatid ko na kapitbahay lang namin. Mga 3 bahay lang ang agwat
para doon makitulog dahil air condition ang kwarto doon. Kaming dalawa lang ang natira sa bahay, kaya may kalokohan na namang pumasok sa isip ko. Pagkalabas ni nanay, sinundan ko ito para masigurong pupunta nga sa kapitbahay. Tapos bahagya kong sinara ang pinto sa labas. Naglagay ako ng balde na harang para alam ko agad pag may pumasok. Ang pinto naman malapit sa entrada ng sala ay bahagya ko lang ding sinara para hindi ako mahalata sa gagawin ko. Nakatingin lang sa akin si Miss A habang ginagawa ko. Natatawa siya sa kinikilos ko dahil kung ano-ano ang ginagawa ko. Nung okay na ang lahat, hinila ko siya sa mahabang couch na yon. Pagkatapos ay hinalikan ko agad siya sa labi. Grabe ka? Ito ba ang tinatrangkaso? Di ko naman alam na pupunta ka dito. Ang galing ng timing mo. Nilakasan ko na lang ang volume ng TV. Pagkatapos nun ay nagpatuloy kami sa panonood ng movie. Nakabalik na rin ang nanay ko na may dalang merienda. Dumistansya na siya sa akin para hindi mahalata na parang walang nangyari. Nagkwentuhan pa sila ng nanay ko ng medyo matagal tungkol sa buhay at pamilya niya. Hanggang sa dumating yung oras na malapit na yung time ng pagpasok niya. Hinatid siya ng nanay ko hanggang sa sakayan sa labas at nagpromise na muling dadalaw pag may time. Lumipas ang ilang buwan, nakapasok na ako sa work. Normal na lahat nang may balitang hindi ko masyadong nagustuhan. Pauwi na pala ang asawa ni Miss A nung buwan na yon, kaya alam ko na ang ibig sabihin nun. Hindi na ako masyadong makakaporma kay Miss A dahil siguradong doon siya nakapokus pagdating nun. Kahit medyo malungkot, wala naman akong magagawa dahil alam ko namin dadating ang asawa niya. Ang konsuelo ko lang ay hindi rin naman magtatagal ay muli itong babalik dahil nagpapagawa pa sila ng bahay. Isang linggo bago dumating ang asawa ni Miss A ay nasa loob na naman kami ng malamig na kwarto. Halatang halata niya sa akin na wala ako sa mood. Huwag ka na mabad trip. Isang buwan lang naman siya dito. After nun, balik tayo sa normal. Paano naman yan pag hinanap ka niyan? Ito naman. Sige na, babawi na lang ako kapag nakaalis na siya. Pagkatapos ay nagpahinga lang kami saglit at nakadalawa pa kami bago mag-check out sa paborito naming lugar. Dumating na yung araw nang dumating yung asawa ni Miss A. Nag-leave siya ng isang linggo para makauwi sila sa probinsya at madalaw ang mga anak niya na nasa mga biyanan niya sa norte. Wala kasi mag-aalaga sa mga ito dahil nagtatrabaho din siya. Doon na halos lumaki ang mga anak niya sa mga biyanan niya. Buti na nga lang at kilala pa rin siya nito kahit paano. Malungkot yung isang linggo na hindi kami magkasama at nagkikita. Kahit text at tawag ay wala. Naintindihan ko naman dahil alam kong mahirap magduda ang asawa niya kahit konti. May mga araw na hinahanap-hanap ko ang presensya niya kaya nagtsatsaga na lang ako na mag-isa habang inaalala ang mga sandaling magkasama kami. Natapos ang leave niya at pumasok na muli siya sa trabaho. Kahit paano ay masaya na rin ako at muli ko siyang makakasama. Gaya ng dati, pag break time ay sumisimple kami ng lambingan sa paborito naming pwesto. Pero hanggang sa company lang pala yun. Dahil pagdating ng uwian ay sinusundo na siya ng asawa niya. Niloloko nga ako ng ibang katropa. Sabi wala daw akong makasabay kasi kumukota ang kasabay ko. Sa loob-loob ko, ayos lang yun. Dahil isang buwan lang naman yan. Pagkatapos ay normal na ang lahat. Naging ganun na lang ang setup namin. Kapag nasa company, para kami ang mag-asawa. Pero kapag nakauwi na siya, ay wala na akong magagawa. Busy daw siyang masyado dahil andun ang mga anak niya sa kanila. Dahil nagkataon din na bakasyon ng mga bata nun, isinabay sa bakasyon ng asawa niya.
Ang interesante sa lahat ay nung tinanong ko siya kung may nangyari sa kanila nung unang linggo na dumating ang mister niya. Sabi niya wala daw dahil nagkataon na may regla siya nung dumating ito. Pero nung matapos ay may nangyari din sa kanila pero isang beses pa lang. Sabik na sabik daw ang asawa niya at hindi man lang daw siya hinintay. Gaya ng dati, bitin na bitin daw siya. Matuloy na lumipas ang isang buwan na bakasyon ng asawa ni Miss A at lumipad na ito pabalik sa gitnang silangan. Kung meron mang isang nasisiyahan, ako yun. Dahil masasolo ko na si Miss A gaya ng dati. Ang dami kong iniisip na gagawin sa kanya nung oras na yun. Kaya may ginawa akong plano na tiyak na exciting na parehas naming magugustuhan. Isang araw ay inalam ko ang schedule ng mga tao sa bahay. Dahil 3 lang naman kaming nasa bahay, madaling umayon sa plano ko ang lahat. May plano palang dalawin ang mga apo ng parents ko at nagkataon pa na weekends. Kaya binigyan ko pa sila ng pambili ng pasalubong sa mga pamangkin ko. Pagkatapos ay tinext ko siya na pumunta sa bahay namin nung araw ding yun na aalis ang magulang ko. Kung meron akong gustong gusto kay Miss A, ay game na game ito. Hindi ito nag-aalangan na pumunta sa amin o nagdadalawang isip man lang na may magduda sa kanya. Wala itong keme sa mga ganitong bagay. Dumating siya sa amin sa araw at oras na pinag-usapan namin. Nagdala pa siya ng kakainin namin. Halatang pinaghandaan niya ang pagpunta sa bahay namin. Napawawa ko nang makita siya. This time naka-leggings naman siya. Naghain muna kami at kumain bago ang ibang bagay. Pagkatapos ay siniguro ko munang safe na nakasara lahat ng pinto sa labas bago ako bumalik sa loob. Mahirap na baka biglang may maligaw na hindi inaasahan. Nagsalang ako ng DVD at iniwan ko siya at nagpaalam na maliligo muna. Siniguro kong mabango at malinis lahat dahil sigurado akong sasama ako sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas ako ng banyo. Pagdating sa sala ay tinabihan ko agad siya at tinalikan ko agad ang mga labi niya. Maya-maya ay nagulat kaming dalawa na may tumawag sa labas. Sa pagkataranta ay inutusan ko muna siyang magtago sa likod ng pinto. Noong sumilip ako, nakita ko ang tumatawag. Kapitbahay pala namin ang tumatawag at hinahanap ang nanay ko. Idinungaw ko lang ang ulo ko. Sinabi ko na mamaya pa babalik ang nanay ko at kung pwedeng bumalik na lang. Nakumbinsi ko naman at umalis na to. Pagkatapos ay nilapitan ko si Miss A na tagong-tago sa likod ng pinto na halatang natakot. Muli ay hinalikan ko siya sa labi para mapanatag siya. Hinila ko siya ulit sa couch. Sa pagkakataong ito ay wala nang abala pa sa amin. Pagkatapos ay agad kaming inayos lahat ng dapat ayusin. Naglampaso at nagpunas pa ako ng sabon dahil baka may maamoy ang sala namin. Malintikan pa kami. Hindi pa lumilipas ang 1 oras ay dumating na agad ang parents ko. Masama pala ang pakiramdam ng tatay ko at hindi pala nakapagdala ng gamot sa high blood kaya nagmamadaling umuwi. Nagtataka man nung makita nila si Miss A. Hindi na rin nila ako masyadong inusisa. Palibhasa ay magiliw naman sila sa lahat ng tao. Gaya ng dati, nagkwentuhan sila ng nanay ko at inaya rin siya na sa amin na maghapunan. Hanggang sa pagkainan ay kuhang-kuha ni Miss A ang loob ng nanay ko. Sabi pa nga nito ay dalas-dalasan ang pagdalaw doon kahit wala ako para may kakwentuhan siya. Pagkatapos ng hapunan at pagkapahinga ng konti, nagpaalam na si Miss A sa parents ko. Iniatid ko siya hanggang gate lang. Pero bago kami lumabas, ay nagawa ko pang hampasin ang likuran niya. Ang sama ng tingin niya sa akin habang ako ay tawa ng tawa. Nagpatuloy ang bawal na relasyon namin ni Miss A
sa paglipas ng buwan at araw. Madami man ang nagdududa sa amin sa trabaho, ay wala namang magawa kundi magduda lang dahil wala naman silang ebidensya. Para kaming mga profesional sa paggawa ng himala. Bawat paglabas-labas namin ay pakilig ng pakilig ang mga samahan namin. Madami kaming kaganapan, pero isa sa mga hindi ko malilimutan ay noong birthday ko. Bago maganap ang birthday ko, nag-usap kaming dalawa. Bukod sa celebration kasama ang tropa, ay may bukod kaming celebration dalawa. Dito ay tinanong niya ako kung ano ba yung gusto kong regalo mula sa kanya. Ibinulong ko ito sa kanya at nanlaki ang mga mata niya, sabay sabing hindi po pwede. Iba na lang daw ang hilingin ko, wag lang yun. Kaso hindi ako pumayag na hindi yun ang birthday gift niya sa akin. Pagkatapos ng ilang araw na kumbinsihan at pakiusapan, ay napapayag ko din siya sa gusto kong mangyari. Kaya masayang masaya ako dahil matutupad ko ang pangarap ko sa kanya. Dumating ang araw ng birthday ko. Pinaghandaan ko talaga ito. Sa katunayan ay naglib pa ako ng 2 araw para lamang sa araw na ito. Nagpainom at nagpakain ako sa mga katropa. Uminom din ako pero yun siguradong makakaya ko. Dahil hapon naman nagsimula ang celebration sa bahay ng isang tropa. Nakatagal kami hanggang 10 PM. Pagkatapos nun ay tapos na ang party-party. Ang hindi nila alam ay magsisimula pa lamang ang sa akin. Nang bandang 11 PM ay gumayak ako papalabas ng bahay papunta sa second location ng birthday celebration ko. Nagbiyahe ako after ng 2 lipat ng sasakyan. Finally narating ko ang destinasyon ko. Bumaba ako sa harap ng hindi masyadong kilalang subdivision. Bagamat kinakabahan, nang ibabaw sa akin ng excitement at thrill. Bahagya akong naglakad ng papasok pagkaraan ng ilang kanto. Kinuha ko ang cellphone ko at dinayal ang number. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot din ang kausap ko. Akala ko titulugan mo ako. Nandito na ako. Diretso na ba ako? Oo, maglakad ka papasok. Tapos pang 5 bahay. Sa may gate na green, huwag ka na kumatok. Aabangan na lang kita. Sinunod ko ang instruction ng kausap ko at pagtapat ko sa medyo madilim na parte ng kalye na yun sa tapat ng Berdeng Gate, bigla itong bumukas at tinila ako. Nang nagbukas nito papasok sa loob ng bahay. Wala bang nakita sa'yo sa labasan? Tanong sa akin nito habang isinasara ang pinto. Wala naman nakakita. Wala nga ang tao sa kalye. Yung guard sa main gate, tulog na tulog na. Mabuti naman. Si dyan lang sa kabilang kanto nakatira. Kaya nga ganitong oras ako pumunta. Para siguradong walang makakapansin sa akin. Pasensya ka na sa bahay ko ha. Hindi pa kasi tapos to. Patigil-tigil ang paggawa dahil nauubos ang budget. Okay naman ah. Ayos nga eh. Simple lang. Ayos naman yung bahay ni Miss A. Oo, sa bahay ako ni Miss A pumunta para sa susunod na celebration ng birthday ko. Bagamat medyo alanganin sa lahat dahil malaki ang chance na mahuli kami, ipinagpilitan ko pa ding pumunta dito. Ewan ko ba, iba talaga yung pakiramdam nang may makakasama ka na may halong sabik at kaba. At mas masaya dahil nasasakyan naman ito ng partner ko. Katunayan, madami kaming ka-workmate na sa iisang subdivision nakatira. At kung umaga ka pupunta, malamang hindi maaaring hindi ka makakita kahit isang kakilala lang. Iba-iba lang ng pace at kanto, kaya lumakas ang loob ko dahil na-survey ko na ang lugar na to bago ako mag-aya kay Miss A. Simple lang yung bahay, may maliit na kusina kasama ang hapagkainan at may CR.
Isa lang ang kwarto at yon ang kwarto nilang mag-asawa. Balak nilang magpadagdag ng kwarto kapag dito na nag-decide mag-aral ang dalawa niyang anak. Pinansin ko ang suot ni Miss A nung gabi na yun habang naghahanda siya ng makakain. Gaya ng request ko, nakamaiksing palda siya na cotton at nakasandong pink na hapit. Hanggang sa oras na yon ay hindi pa rin siya nabibigong pamanghain ako kahit anong oras niya gusto. Oh, kain ka na. Pinagluto kita ng paborito mo. Sabayan mo na ako. Sagot ko habang tinitikman ang paborito kong papakin na chicken wings. Happy birthday nga pala. Bati niya sa akin sabay halik sa labi ko. Maya-maya ay pumunta ito sa rep at pagbalik nito ay may dala itong beer mga 6 na bote. Nagsimula kaming mag-inom ang dalawa. Pero sigurado pa din naming mahina ang boses naming dalawa dahil baka may makarinig sa labas. Habang napaparami na ang inom namin ay gumagapang ang kamay ko. Nung una pinapalo niya pa kunwari ang kamay ko. Makalipas ang ilang minuto, hinila ko siya sa kwarto para isakatuparan ang pangarap ko. Ang makasama ko siya sa kwarto nilang mag-asawa. Hindi na siya tumanggi, siguro dahil sa epekto na rin ng alak. Happy birthday. Dahil wala akong regalo sa'yo, ito na lang. Pagkatapos noon ay magkatabi kaming humiga sa kama nilang mag-asawa. Nagpasalamat ako sa pa-birthday niya sa akin at talagang best birthday ever ang pinaranas niya sa akin. Natulog lang kami ng konti pagkatapos ay muli kaming nagbanding. Gaya ng pagdating ko, sinigurado ko muna na walang tao sa paligid habang madilim-dilim pa at madaling araw pa lang ay umuwi na ako sa amin para matulog. Madami pa akong kaganapan kasama si Miss A. Sa halos 2 taon kong pagtatrabaho sa company na yun, ay wala kaming sablay sa pagtatabi. Minsan, 4 hanggang 6 na beses kami. Minsan ay sa bahay namin, pero mas madalas ay nasa malamig na kwarto kami. Hanggang sa lumipat na ako ng company, ay patuloy pa rin kami sa relasyon namin. Kahit hindi na bumalik ang asawa niya at nakauwi na rin ang mga anak niya, nakakagawa pa rin siya ng paraan para makipagkita sa kanya. Nagkaroon din ako ng GF at dumadalang na ng dumadalang ang pagkikita naming dalawa. Pero pag may oras ako, nagte-text pa din ako sa kanya, kung minsan sa messenger. Minsan nasagot siya, minsan hindi. Pero ayos lang. Para kasi sa akin, hindi ko lang siya simpleng partner, kundi kaibigan ko din. May espesyal na lugar siya para sa puso ko kahit anong mangyari. Sa ngayon, friends pa rin kami, pero madalang na talaga kaming magkausap. O talagang naiwas na kaming pareho. Mahirap na, baka yung next time ay wala nang next time. Baka hindi na kami swertihin.